Ang huling part ng ating kwento. Anong nangyari? Tanong pa ni Blake na tingnan pa si Owen na sapo-sapo ang dibdib at namumula ang mukha. Hoy! Ano, okay ka lang? Dadalhin ka ba namin sa hospital? Tanong pa ni Blake. Papatayin ako ng kapatid mo. Bulalas pa ni Owen. Ano bang ginawa mo? Takang tanong ni Blake. Ano ba kasi ako ng kama kaso bigla niyang hinawakan ang paa mo kaya napaupo sa dibdib niya. Napatingin naman si Blake at Rio sa palibot ng kama nila na maraming space na pwedeng babaan. May ginawa ka ano? Ani Blake. Nagkatitigan sila magkapatid pero si Blair ang unang umiwas ng tingin. Let's go hon. Inabot ni Blake ang kamay ni Rio saka nagpaalam na lalabas na, ay lalok ko ha. Baka bigla may sumigaw na naman mahirap na baka kung ano pang makita ko ani Blake. Sira, habol pa ni Blair. Ano ba kasing ginagawa mo? Tanong ni Owen na bumangon na nasapo pa din ang dibdib na hinihimas. Napabuga ng hangin si Blair. Sabi kasi ni Jelay kung ayaw ko daw mahirapan sa pagbubuntis hakbangan daw kita ng 2x para ikaw ang maglihi. That's what I'm doing nang mahuli mo akong nilakdangan kita dun sa likod ng office habang natutulog ka sa hammock. At naniniwala ka sa bagay na yun? Tanong ni Owen. Napatango naman si Blair saka nagyuko ng ulo. It's a Filipino culture. It's my karma, mas naniniwala ako dun, ani Owen saka inabot ang kamay niya. I'm sorry for saying those mean words sa'yo. I hurt you big time at kulang pa ang mga nararanasan ko para mabawi ko ang lahat ng masasakit na sinabi ko sa inyo ni baby. Ang totoo masaya ako nung nakikitang nahihirapan ka. Sorry pero sa tuwing maririnig ko na di ka daw makabangon at di ka makakain ng maayos. Pakiramdam ko gusto kong magpa-party at sabihin sa'yo na buti nga sa'yo pero hindi ko naman gusto na masaktan ka tulad ng nangyari kanina. Come here, tinapik ni Owen ang tabi nito, alanganin naman sumunod si Blair. Inakbayan siya ni Owen sabay halik sa sentido. Kailangan pa palang ma-accident ako para lang pansinin mo ulit ako kung alam ko lang sana nung last week pa ako nagpakahulog, biro ni Owen na pinalo naman ni Blair sa dibdib ang asawa. Alam mo bang gabi-gabi akong naiyak at gustong-gusto kitang tawagan para pabolay ka na dito. Di ako makatulog, ang hirap pang gumising sa umaga kasi umaga na din ako nakakatulog. Miss na kita. Alam ko ang kasalanan ko sa'yo at naiintindihan ko ang galit mo sa akin. Kaya handa akong pagbayaran habang buhay ang ginawa ko sa'yo. Kahit ako lagi ang maglihi sa tuwing mabubuntis kita, okay lang, kakayanin ko basta wag lang kitang makitang mahirapan. Napatingin si Blair sa asawa. Hindi mo na hihilingin na ipaglaglag ko ang baby natin. Umiling si Owen, bibigyan pa kita ng kahit ilang baby na gusto mo pero gusto ko muna matiyak at marinig muna sa doktor kung pwede ka talagang magbuntis dito sa Pilipinas, kung hindi babalik tayo ng Amerika, doon tayo gagawa ng maraming baby na gusto mo. As many as you want, napagkakagatlabi si Blair na napayakap ng mahigpit sa asawa. Thank you. Just be healthy for me Blair, kahit ako ang mahirapan, kahit lakdangan mo ako ng ilang ulit papayag ako. Basta ayoko lang makikitang mahihirapan ka, sunod-sunod ang tango ni Blair. I love you, wika ni Blair sabay halik sa labi ni Owen. I love you too, ngumiti si Blair na gumapang ang kamay pababa pero, agad na pinigilan ni Owen. Not so fast. I need to see your doctor first, natawa si Blair. I'm okay Owen, umiling si Owen. Let's sleep, wag kang mukulat boss, wika ni Owen na humiga at hinayla na lang si Blair payakap. Miss na din kita Owen, ngumiti naman si Owen. I know pero safety first, architect ka, dapat alam mo yan, ang paggagawa ng bata parang paggagawa din ng bahay, hindi pwedeng bara-bara. Kailang maayos. I want our baby to be perfect, napangiti naman si Blair. Siguraduhin mo lang dahil lagot ka sa akin kapag may kulang sa baby ko, sabi sa Google. Kailangan na didiligan ang panla kapag naitanim na. Natawa naman si Owen, nagkanda ubo pa ito sa pagtawa sa sinabi niya. Nasa Google ba talaga yun, bakit parang wala akong nabasa, wika pa ni Owen. Basta, maktol pa ni Blair. Mukhang totoo ang napanood ko sa YouTube na tumataas ang hormones ng isang buntis. Di kaya mapalaban ako sa'yo ng husto, biro pa ni Owen. Hanggang sa makatulog na lang silang nagkukwentuhan ng magiging future nila. Hanggang sa magiging pangalan ng baby nila, nakaisip na agad si Owen, bagay na ikinatuwa niya, akala niya hindi darating ang araw na ito.
8 buwan na ang tiyan ni Blair at nag-maternity leave na siya dahil nahihirapan na siya talaga sa laki ng tiyan niya. Twin ulit ang pinagbubuntis niya, this time parehas na lalaki si Jasper Owen at si Casper Blair ang pangalan na gusto ni Owen. Bukas aalis na sila patungong US. Ayaw ni Owen na dito siya sa Pilipinas manganak kahit sinabi naman ng doktor na through CS siya ulit mangganganak tulad sa una nilang mga anak. Nagmatigas pa din si Owen ang gusto nito sa hospital kung saan meron na siyang record para daw sigurado na safe siya. Sobra talaga ang phobia na idinulot ng una niyang pagbubuntis kay Owen. Madalas nagigising siyang sa madaling araw, nakaupo lang ito sa kama. Nakahawak sa tiyan niyang malaki na hinahaplos. Lagi nitong kinakausap ang anak nila na wag siyang pahihirapan. May time naman na nakikita niya nakaupo lang ito at nakatitig sa kanya. Umiiyak pa ito minsan at sasabihin na tatakot talaga ito kapag nanganak na siya. Di daw nito maiwasan di matakot at mag-alala sa kanya kahit anong sabi niya rito na okay lang siya, di pa rin niya maalis ang takot nito. Kaya nag-decide siya after ng pagbubuntis niya ito. Magpapaligate na lang agad siya, tama na magkaroon sila ng baby na matatawag nilang kanila talaga. Papayag na lang siyang mag-ampun sila ng babae kung kailangan. Hindi na niya gustong makitang umiiyak si Owen gabi-gabi at nag-aalala sa kanya. Alam niyang gusto lang nitong maging masaya siya kaya pinipilit nito ang sarili. Mukha lang matapang at sanggano si Owen sa panglabas na anyo pero sa totoong buhay duwag ito at mahina ang loob pagdating sa kanya. Ngayon niya nakikita kung gaano talaga siya kamahal ni Owen. Oo, madalas sila mag-away at magtalo sa maraming bagay pero ganun yata talaga sa buhay mag-asawa. Away-bati pero in the end of the day magkatabi pa rin silang matutulog na magkayakap. Umayos ka nga Owen, para kang bulating inaasinan, pati ako kinakabahan sa'yo. Inis na sita ni Blake kay Owen na kanina papalakad-lakad at nag-iintay sa labas ng operating room. Kahit sinabi ng doktor na healthy daw naman ang mag-iina niya. Di pa rin niya maiwasan kabahan. Hayaan mo na nga si Owen, parehas lang naman kayo. Wika naman ni Rio. Sabay-sabay pa silang napatingin sa pinto nang marinig ang malakas na iyak ng dalawang bata na parang nagpapalakasan ng iyak. Kanina pares silang di mapakali ni Blake sa kakaintay. Ngayon naman mukha sila tanga ni Blake na iyak-tawa na nagyakapan habang tumatalon pa. Natatawa naman kinunan na lang ni Rio ng video ang dalawang lalak na mukha tanga na nagtatalon na magkayakap. Hay, ano ba kayo? Akina na nga bata. Rio, pakikuha nga si Cass. Inis na angle ni Blair habang pinadidi si Jasper sa kanya. Pinag-aawayan kasi ni Owen at Blake ang pagbuhat sa baby. Hindi na magkasundo ang dalawang kung sino unang babuhat kapag pinadidi niya ang isa. 3 days na siyang nakakapanganak at paggising na pagsing pala niya nagkakandaiyak na siya dahil sobrang sakit ng tahi niya. Natataranta at nagagalit na si Owen sa tanong sa doktor kung anong gagawin para alisin yung pain. Masyado lang daw mababa ang pain tolerance niya kaya daw ganun at di na siya pwedeng painumin pa ng pain reliever. Nang makarecover naman siya, mas maligalig pa sa kambal si Owen at Blake sa pag-aagawan sa dalawang bata kahit tulog babuhitin, kaya ang ending mag-iingay ang dalawang baby. Mahapdi na ang passage niya kapapadad sa dalawang bata na sa tuwing gigising gusto ay didi. Akina, mababalian sa inyo dalawa ang baby ani Rio na wala nang nagawa ang dalawang lalaki nang kunin ni Rio ang baby. Ako ang daddy, agaw ka ng agaw. Gumawa ka ng sayo. Babe, hindi pa ba talaga tayo pwede gumawa ng baby? Ungot naman ni Blake na nilapitan ang nobya. Hindi pa kaya maki-baby muna tayo kila Blair at Owen? Ani Rio na pinaghahele ang sanggol na sa wakas ay nakatulog na. Okay ka lang ba boss? Nag-aalalang tanong ni Owen habang inaalalayan na bumalik sa kama si Blair pagkagaling sa bathroom. Masakit pa din ang tahi niya kaya di pa siya makalakad ng ayos. Todo alaga sa kanilang mag-iina si Owen, halos di na nga ito matulog sa kababantay sa kanila. Masyado kasing napaparanoid si Owen kapag hindi naririnig ang iyak ng mga baby nila. Nakakatulog lang ito kapag nagagalit na siya, pero kapag nagising siya nakikita niyang gising na naman si Owen at hawak-hawak ang kamay ng dalawang baby. Oo naman, masakit lang talaga yung tahi ko pero kaya naman na. After siyang alalayan ihiga ni Owen, agad nitong nilapitan ang dalawang baby na natutulog. Uuwi na tayo bukas, lalero na tayo, pitch na selpisil naman ni Owen ang paising ng dalawang baby. Hey!
Baka magising na naman, ayoko nang magpadidi, ang sakit na ng pases ko, pakiramdam ko dugo na ang lalabas dito. Angal ni Blair na pangiti naman si Owen na nilapitan ang asawa. Saka sinapo ang dalawang dibdib niya na matigas dahil punong-puno ng gatas. You need to breastfeed the twins, saka sayang naman kung di natin iPad-id sa kanila laman nito. God, there are so big na boss. Tawa pa ni Owen na halos hindi na masakop ng kamay nito ang bilog ng dibdib niya na dati naman ay sakto lang sa kamay nito. I think we need to pump and suck it. Ang sakit na talaga, Owen, ani Blair na bahagya pang ipinakita sa asawa ang dating malilit pases na niyang ay medyo lumaki na dahil sa takaw ng kambal. Tiningnan naman ni Owen ang mga pases niya. Kawawa naman ang baby boss ko. Are they really hurt? Tumango si Blair. Ikinis naman ni Owen ang dalawa niyang pases na bahagyang ikinagulat ni Blair at bahagyang ikinatawa. Tago na natin para kasing gusto mo na din damit. Ngusi ni Owen na inayos ang damit niya, natawa na lang din si Blair na umiling. Gagawa na lang natin bukas ng paraan, baka pwede na muna natin i-pump. Itatanong ko mamaya sa nurse, pangako ni Owen na hinalikan pa siya sa noo. Thank you. For what? Ang tanong ni Owen, bang sinusuklay ng daliri nito ang buhok niya. For taking good care of us. You're my life and the kids is our happiness. Hindi ako mapapahad na bantayan at alagaan kayo habang buhay. I love you, ani Owen sabay halik sa labi niya. I love you so much, sagot naman ni Blair. Di na maintindihan ni Blair kung paano patitigilan ang mga luha niya. Buong akala talaga niya binyag lang ng mga baby nila ang event, pero di niya ini-expect na planadong-plano na pala ni Owen ang lahat bago pa man sila bumalik ng Pilipinas. Right after the twins christening, agad na kinuha ni Ate Alice niya at ni Jelay ang kambal, saka siya hila-hila ni Rio palabas ng simbahan na pinagtaka niya. Right on the spot, isang malapad at puting tela ang pumulibot sa kanya. Kasunod noon nagpasukat ang ilang mga tao na may bitbit ng mga crop na wedding gown niya na mabilis na naisuot sa kanya na basta ipinatong na lang sa white dress na suot niya. Layek tawa na lang ang ginawa ni Blair nang maisuot niya ang napaga stylish niyang wedding gown na napakaganda, buti na lang may suot siyang belo kaya hindi kita ang labis niyang pag-iyak dahil sa sobrang galit. Lalo na nang makita si Owen na nakaputi na rin tuxedo sa unahan ng altar katabi si Blake at Carl. Panay pa ang singhot niya nang iabot sa kanya ni Krista ang wedding bouquet niya nang magsimula siyang humakbang papasok ng simbahan. Ang gusto lang naman niya makasal kay Owen nang maayos, yung tipong magpapalitaan sila ng I do, pero sobra-sobra ang banibay ni Owen na katuparan ng pangarap niyang kasal. Kaya pala ang ganda ng design ng simbahan. Ang excuse pa sa kanya nila Rio kanina. May kasal daw kasi na susunod after ng binayagan nila, Leon pala mismong kasal niya ang kasunod. Lalo pang napaiyak si Blair nang biglang sumulpot ang Papa Patrick niya at inabot ang braso nito para may hatid siya sa altar. Hindi niya ini-expect talaga na darating ang araw na ito na may amang maghahatid sa kanya sa altar. Kaya naman bago pa siya makarating sa unahan ng altar, barado na ang ilong niya sa kakaiyak. Sinalubong siya ni Blake at kinuha sa Papa Patrick niya. I hope those tears are from happiness. Si Owen ang nakaisip ng lahat ng idea niya, ang surprise wedding na to para sa'yo. He loves you so much, Blair. Iba talagang magmahal ang isang bad boy. Kaya alagaan at ingatan mo siya, bihira ang lalaking tulad niya, wika pa ni Bolka. Thank you, Blake. You're the main reason kung bakit nakilala ko ang isang Owen, kahit sa maling pagkakataon masakit na nakaraan, pero dahil sa pagmamahalan namin. Lahat ng masasakit magagawa namin kalimutan at maging masaya. I wish you all the best, sister. Hinalikan pa ni Blake sa noo at ulo si Blair, saka inalalayan para tuluyan na siyang iabot kay Owen. Take care of my twiny Owen and I know you will. I will, Blake. Thank you for bringing her into my life. Ani Owen saka mahigpit na hinawakan sa kamay si Blair. I love you, boss. Bulong pa ni Owen na bahagyang ipinasok ang kamay sa loob ng veil niya para panasa ng mga daliri nito ang mga luha niya. Stop crying, pakiramdam ko pinipikot kita, bahagyang natawa si Blair. Kung hindi ito pikot, anong tawag dito? Ayaw mo bang mag-poppycut sa akin? Syempre gusto, sino bang aayaw sa isang napaka-romantic na bad boy? Sisigot pa sana si Owen nang malakas ng tumikim ang pari na mukhang suplado pa, kaya bahagyang nagtawanan ang mga bisita nila nang mabilis na umayos sila ng tayo sa harapan ng pari. Akala ko wala na kayong balak ituloy ang kasal. Balak ko na sanang umalis.
Antipatikong turan pa ng father na medyo ikinainis ni Blair na Neil-Ingon ang asawa na halatang na bad trip din sa father. Hindi mangyayari yun father sa laki ng dinonate ko pera simbahan nakakahiya naman sa inyo kung magwa-walk out kayo. Just do your job bago ko maisipang bawiin ang donations ko, ani Owen na kinurot pa ni Blair sa tagiliran na natatawa sa pagsusuplado ni Owen sa father pati pari papatulan pa nito dinalang pinagpasensyahan. Tigang na siguro ang paring yun. Kainis. Carl remind me to full out my donation in that cathedral. Pikan pa rin wika ni Owen habang sakay na sila ng bridal car paalis ng simbahan at si Carl ang driver nila. Yes boss. Hay, ano ba kayong dalawa hayaan mo na at least ikinasal pa rin naman tayo ni Father baka may pinagdadaanan lang. Katwiran ni Blair, nagbayad ako para sa double service nila at special package pa sa kagustuhan ko na maging maganda ang wedding natin. Okay na sana kaso bakit naging panira pa ang pari na yun at saka ngayon lang ako nakamit ng ganun ugali ng pari. Natawa si Blair talagang uminit ang ulo ni Owen sa pari sobrang memorable talaga ang kasal nilang ito. Saka boss kainis din yung sinabi niya sa sermon kanina parang pinalalabas niyang lalakoan mo lang si Boss Blair at maghihiwalay din kayo sa huli dahil walang happy ending sa mag-asawang pinagbaklod ng sobrang pagmamahal. Hi Carding, ginagatungan mo pa sita ni Blair kay Carl na natawang napakamot naman ng ulo. Yes I remember that pasalamat talaga ang pari na yun wala akong dalang water gun babasain ko siya ng holy water nang mabawasan ang masama niyang ugali. Tama na ngal hayaan mo na importante mas naging memorable ang naging kasal natin at hindi ko malilimutan ngumiti si Blair at hinalikan sa pisngi ni Owen. Mas importante sa akin ang romantic bad boy kung groom kesa sa KJ na pari na pinaglihi sa sama ng loob this time ngumiti na si Owen na sinapo ang dalawang pisngi niya saka hinalikan siya ng madiin sa labi. May kasama pa kayo dito remember. NGSB kaya wag niyo akong inggitan. Ani Carl na sabay nilang tinawanan mag-asawa. Pagdating nila sa reception na talag naman ikinaawang ng bibig ni Blair. Akala talaga niya simpleng binyagan lang talaga at akala niya sa isang restaurant lang nagpa-reserve si Owen yun pala sa mismong mansion ng mga Corpus ginanap ang wedding reception nila at christening reception na mismong papa daw niya ang nag-request. Di na naman niya napigilan maging emosyonal sa sayang nararamdaman di niya akalain talaga nan darating ang pagkakataon na ganito siya kasya. You like it. Bulong pa ni Owen habang naglalakad sila sa pinaka-aisle na ginawa papasok sa lawn nila na napaka-daming magagandang bulaklak at arch na talaga naman pinuno ng mga plastic na bulaklak. Sunod-sunod ang tango ni Blair na mahigpit na lang na yamakap sa braso ng asawa. Agad nilang kinuha ang dalawang baby nila na nagpapaligsahan na naman sa malakas na pag-iyak. Natano pa ni Blair si Dorothy na talagang may pang-iirap pang nalalaman habang katabi nito si Lennon na nakaupo sa wheelchair na nakangiti bagamat umiiyak din na kumaway sa kanya. Ngumiti na lang siya sa dating nobyo na pinapanalangin niya na sana makatagpo rin ito ng totoong babaeng para rito. Hindi naman masama si Lennon sadya lang sinuguro na maraming dumadaan na pagbabago sa isang tao na sa huli ay pagsisihan rin ang mga maling gawi. Tahimik na nagbabasa ng pocketbook si Blair habang hinahaplos ang buhok ng asawang natutulog na nakaunan sa kondongan niya habang nakasubo ang isa niyang dibdib rito na animoy sanggol kanina na dumdidi. 3 days na sila sa Puerto Princesa at isang week ang honeymoon na pine raper ni Owen para sa kanila. Si Rio at Blake ang pansamantalang nag-aalaga sa kambal habang wala sila. Akala niya makakapamahinga ang dibdib niya sa kambal pero hindi pala dahil mas gutom pa ata ang daddy ng mga ito dahil ginawa na nitong asal ang pagdidi sa tuwing matutulog ito. Bukod pa sa tuwing mag-lullaby making sila. Ang iba sa mga naririnig at nababasa niya ayaw sa gatas ng ina dahil di daw masarap pero si Owen parang na-addict na nakikishare pa sa dalawang anak nila pero pinagpapasalamat na lang din niya dahil hindi na sumasakit o tumitigas ang dibdib niya di tulad ng una. Malakas kasi siyang maggatas at may pagkakataon talagang tumutulo na at tumitigs na sa sobrang daming laman pero dahil kay Owen at sa pagtulong nito sa pagdidi sa kaliw kanan niyang dibdib hindi na siya nahihirapan. Yun nga lang sa tuwing ito ang didi hindi maiwasan na talagang ma-turn on siya dahil sinasadya talaga ni Owen na buhayin ang pagnanasa niya kaya nauuwi sila sa maraming ulit na lovemaking. Tulad ngayon mukhang gising na ulit ang baby day mulag niya. Umuulan kasi ngayon at di sila makalabas kaya they decide to stay at the hotel na mas gusto naman ito dahil talaga naman minayat maya na naman siya.
Owen sucked and licked her and while playing again the other. Naibaba tuloy niya ng di oras ang binabasang pocketbook at napatingin sa asawang nakapikit pero patuloy sa pag-sucked and licked. Inabot ni Owen ang isang kamay niya at dinala sa harapan nito na inilabas sa loob ng suot lang nito. Naptingin roon si Blair at napangiti nang makita tayo na naman iyon 30 minutes ago katatapos pa lang nila ng pang-apat na nilang round bago ito nakatulog pero heto na naman at gusto na naman umiskor ng asawa. Hindi yata ako magsasawa na ang kinan ka araw-araw the more I'm with you the more na mas lalong tumataas ang pagnanasa ko sa iyo wifey. Maaga tayong tatanda kapag laging ganito ka-intense ang gagawin natin. Biro ni Blair, okay lang basta ikaw ang kasama ko sa pagtanda. I love you, hinalikan pa siya ni Owen ng mariin sa labi. Hanggang anong edad ka kaya mahilig? Hanggat akin sagot ni Owen na hinawakan pa ang basang-basa niyang pempem. Dahil sa pinaghalo nylon katas ni Owen. Itinikom pa niya ang mga hita niya nang maramdaman na nilalaro na naman ng asawa niya ang perlas niya pero di ito pumayag na itikom niya ang mga hita. Hinayla pa ng isang paa nito ang isang legs niya at inipit ng sarili nitong binti. Gusto mo ta? Tanong pa ni Owen na minamasahe ang bahagya ang perlas niya habang ikinakalat nito sa buong hiyas niya ang kanilang mga katas. Oh God Owen! Ano bang ginawa mo sa akin bakit pakiramdam ko parehas na tayong maalay? Natawa naman si Owen na malakas saka pinupog na lang siya ng halik sa leeg. I love you boss wifey. I love you too boss hubby tuloy na natin yung ginagawa natin kanina binibitin mo ako ani Blair na muling tinawanan ni Owen. Do the driving puro ka nalang paarap, biro ni Owen na hinayla ang asawa pa ibabaw na ikinatawa ni Blair na lang. Ilang sandali pa puro ungol na lang ulit ang nakulong sa buong kwarto nila na talaga namang sinulit na nila ang buong araw na maulan at malamig na panahon. Masaya silang namuhay mag-asawa kasama ng kanilang anak. Doon nila napatunayan ang pagmamahal nila sa isa't isa. Hindi man naging maayos ang kanilang simula ng pagsasama. Alam naman nila na unti-unting napamahal na sila sa isa't isa. Swerte ka kapag may mapagmahal kang asawa. Handang gawin ang lahat wag ka lang mahirapan. Hindi lahat ay swerte sa nakakasama habang buhay. Alagaan mo at mahalin ang inyong asawa na handang gawin ang lahat. Hanggang sa muli, maraming salamat sa tiwala at support sa aking munting channel.